Hello po muli mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Samahan niyo po ang inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kabayan. Bago po tayo mag-umpisa, shoutout po muna kay Jake Yahut ng 4531 at kay Gina Ray ng Berlin, Germany. Solid DDS po si Ma'am Gina Ray. At syempre po kay Kingston ng 123 ng Hong Kong. Nahandyan po. Nahandyan po ang Team Duterte at ang Vice President Sara Duterte. Napakaswerte po ni Kingston 123 ng Hong Kong. At syempre po, shoutout din po dito po kay Ma'am LB, kay Sir Manny ng North Miami, Florida. At syempre po kay Grace Obet ng California, USA. At siyempre po kay Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia. At siyempre po kay Trojanta 9828 ng Korea, Lopez Ebina ang Saitana, Japan, Lopez Ebina. Shoutout po sa inyo, ingatan nawa po. At siyempre po kila 29, pagalingin nawa. At syempre po kay Narciso Esteban ng Bulacan, shoutout po sa mga kababayan natin sa Bulacan. At syempre po sa buong bansa po ay shoutout po. At kay Reynaldo Pexon, mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po kayo mga kababayan, shoutout po. At syempre po shoutout na rin po sa buong mundo na meron pong Pilipino o OFW, syempre po sa buong Asia. Syempre po napakalapit po sa atin yan. Buong Asia po, shoutout po. At ganun din po sa Europa, Middle East, North America, South America, sama na po natin ang Australia at ang New Zealand, siyempre po mga kababayan. Maraming salamat po. Umpisa na po natin, nabanggit po natin, nasa Hong Kong po, kaya po napaka-proud po ng inyong lingkod dahil napuntahan po ng Team Duterte at Vice President ng Hong Kong. At hindi po sila magkamayaw mga kababayan. Hindi po sila magkamayaw at tuwan-tuwa po ang ating mga kababayan dahil nahandun po ang Team Duterte at Vice President. Tingnan po natin at panurin at pakinggan po natin, kumentuhan po natin mga tambay, ang Team Duterte at ang Vice President Sara Duterte. Ito po ang pahayag ng Vice President. Mari po siguro muna kayong maupo. Maraming salamat. Mahal ko kayo. Opo muna siguro para yung mga nasa likod makakita din. Kawawa naman yung nasa likod. Okay. Dahil kayo ay sumisigaw ng Duterte, suspended na kayo lahat bukas. Suspended kayo, suspended. Joke lang. Unahin ko muna ang aking mga pagpapasalamat. Mga thank you muna dahil baka sa sobrang daldala natin mamaya sa sobrang pagbibigay ng mensahe ay makalimutan ko ang mga pagpapasalamat. Kaya mabuti nang mauna ang mga pagpapasalamat. Una, tayong lahat ay nagpapasalamat sa Hong Kong government and sa Hong Kong police sa kanilang tulong sa atin para mabuo ang ating pasasalamat ngayong araw na ito. We would like to thank the Hong Kong government and the Hong Kong police for their cooperation, for their support to our Thanksgiving
this morning, on this very beautiful Sunday. Marami tayong mga kababayan na nandoon sa labas at lahat ng mga first-timer na nakakita sa akin. Sabi nila, ang ganda mo pala, bakit mukha kang... Ay, Macau, hello, maraming salamat. Okay, sabi niya, ang ganda mo pala, bakit mukha kang... Bakit mukha kang Shrek sa mga picture mo sa internet? Tapos sabi ko sa kanya, sabi ko, ma'am, basta Pilipina, maganda talaga yan. Tayong lahat yon. Now, hindi ko lang alam sa mga Pilipino, sa mga lalaki natin, pero sigurado ako sa mga Pilipina ay maganda. Dahil, ano ang ating proof o evidence sa buong mundo na maganda talaga ang Pilipina? Ilan ang Miss Universe natin? 4. 4 ang Miss Universe na winners ng Pilipinas. Kaya, ibig sabihin, global ang beauty ng Pilipina. Kaya, bago ang lahat, sabihin niyo sa lahat ng kaaway ninyo, Pilipina ako, maganda ako. Sabi natin, 'di ba? Para sa Diyos, para sa bayan, para sa bawat pamilyang Pilipino. Nauna, ang pasalamat ko sa Hong Kong government. Pero ang unang pasalamatan natin ay ang Diyos. Para sa araw na ito, para sa magandang araw na ito, at para sa oportunidad, pagkakataon na ibinigay niya sa atin na magsama-sama ngayong March 9 dito sa Hong Kong. Dinala niya tayo lahat dito para... Grabe po mga kababayan, no? Talagang magiging proud ka, mga kababayan, pagka ang mga politiko po ay wala po talagang itinatago, lalo po sa korupsyon. Nakikita po natin, organic po ang mga tao. Talagang ang hiyawan, hindi magkamayaw ang hiyawan po ng ating mga kababayan sa Hong Kong. Kaya po, baka nahandyan po si Kingston 123. Mga tambay, dyan po sa ginanap pong Thanksgiving sa Hong Kong. Grabe po. Talagang wala pong ayudan dala yan, mga tambay. Walang ayuda po yan. Wala pong ipinapangako yan na magbibigay ng ayuda. Pero dinudumog po ng taong bayan, mga katambay. Ibang klase. Talagang kahanga-hanga, mga kababayan. Sa bayan. Yan po ang pagpapasalamat natin sa ating Diyos. Dahil binigyan niya tayo ng isang araw ulit na magising, mag-ayos, pumunta dito at pag-usapan ang Thanksgiving, pagpapasalamat at pag-usapan ang ating bayan. Ang sunod na pagpapasalamat ko ay hindi ko isa-isahin yung mga pangalan dahil baka may hindi ako mabanggit at magtampo. So, isa-isahin ko lang ang mga grupo na kailangan natin pagpasalamatan. Unahin ko muna ang Kingdom of Jesus Christ. Dahil sa kanilang pagod, luha at pawis para mabuo ang ating Thanksgiving ngayong umaga na ito. Ang sunod na kailangan natin pagpasalamatan ko
kailangan ko pagpasalamatan ay kayong lahat, mga kababayan namin, mga kababayan namin dito sa, ang iba galing pang Pilipinas. Marami tayong mga bisita na galing Pilipinas, galing Hong Kong, galing Macau, meron pang galing sa China, at merong galing Japan. Maraming salamat sa inyo dahil ibinigay ninyo ang oras ninyo ngayong araw na ito. Madami sa inyo kailangan maglaba. Kailangan magplansya. Yes, mag-day off, pero kailangan niyo laban yung damit ninyo. Kailangan ninyo magpa-parlor kasi, 'di ba? Araw ito ng pagpahinga. Kailangan maglinis ng inyong bahay. Kailangan magpa-pedicure. 'Di ba? Kailangan magpa-dentista dahil araw ito ng pagpahinga. So kailangan ayusin lahat ang sarili. Ang para sa sarili. Pero binigay ninyo ang oras ninyo at araw ninyo ngayong umaga na ito para sa atin. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. At alam nyo, kanina habang naglalakad ako, kasi malapit lang kami, so naglakad lang kami, ang ganda ng weather ninyo dito sa Hong Kong, no? Nakakaganda siya ng kutis. Yan po mga kababay, grabe po, ano? Talaga pong... Anong sabi namin na tinan nyo, pinuri pa ng ating Vice President. Siyempre po, napakaganda nga naman po ng weather daw po sa Hong Kong. At talagang ang ating mga kabayan, napakarami pang pinanggalingan, ano? Hindi lang po Hong Kong. At nahandyan pa sa kalapit po, siyempre nahandyan ang China, Macau, Japan. Talagang nagprosigi po sila na makiisa po sa gaganapin pong Thanksgiving po na dadaluhan po ng Team Duterte at ng Vice President Sara Duterte. Paano po yan? Paano po matatalo yan, mga kabayan? Sige nga, paano mo tatalunin yung taong bayan na ang talagang gustong-gusto ang Team Duterte? Samantalang doon sa kabila, mga kabayan, nakikita mo. Kaya dumadami po ang kanilang mga sinasabing supporters daw po nila dahil napakarami pong ipinapangako at pinamimigay pera ng taong bayan, mga kabayan. Ayuda. Ayuda po ang pamparami po nila ng tao, mga kababayan, ibang klase. sa Pilipinas at yung mga nakatira sa mga kababayan natin sa Middle East, sana all malamig ang tinitirhan. Sana all maganda ang kutis. Kaya isa din yan sa dapat ninyong ipagpasalamat sa Diyos. Nandito kayo sa lugar na hindi magulo, maganda ang klima, at lalong-lalo na nandito kayo dahil meron kayong hanap buhay. Hindi natin gusto na umalis ang ating mga kababayan sa Pilipinas. Pero marami sa atin, dahil walang oportunidad sa ating bayan, ay nakikipagsapalaran sa iba't ibang lugar sa mundo para sa inyong mga pamilya. Kaya yun ang sunod natin na pagpasalamatan, yung ating mga mahal sa buhay. Bawat pamilyang Pilipino, kailangan natin magpasalamat sa kanila dahil binibigyan nila tayo ng lakas, sinusuportahan nila tayo, at tinutulungan nila tayo sa ating pakikipagsapalaran sa ibang lugar. Ayaw nila na umalis kayo, ayaw nyo rin na iwanan sila. Pero kailangan natin gawin
dahil kailangan suportahan ang ating mga pamilya. Okay? Pagpapasalamat ulitin ko sa Diyos, sa Hong Kong government, Hong Kong Police, sa KOJC, sa inyong lahat, mga kababayan namin na nandito, at syempre kailangan natin pasalamatan ang PDP laban. Parang tinanggal na ata nila ang laban, no? PDP na lang, no? Opo. Ha? Okay, suka. Nakakatawa mga kabayan. Tinanggal na daw yung laban ay pinalit daw po suka. PDP suka. Kahit ano po ilagay natin mga kabayan. Kahit sabihin po natin PDP suka. Pero ang taong bayan po, ang talagang magluluklok po at talagang hindi na po nila matanggap ang ginawa po ng binagoong Pilipinas ng 3 taon. Ang institusyon po ng Kamara at Senado, dinala po tayo sa 3 taong pamumulitika at issue ng kaperahan, mga katambay. Sino po ba makaagusto dyan? Kung ikaw ay matinukang Pilipino, nag-iisip ka, magugustuhan po ba natin ang ginawang trabaho ng binagoong Pilipinas sa atin? Sige nga, bibigyan pa ba natin sila ng pagkakataon na another 3 taon na naman? Na problema na naman, issue na napakalaking pera, trilyon, bilyon, daan-daang milyon ang issue. Sige nga, pati ginto, magugustuhan mo pa ba na manatili na naman sila ng 3 taon? At kung humawak sila ng kapangyarihan sa atin, grabe, abusado po humawak na kapangyarihan. Mga bangag pa raw, mga kabayan. Gusto nyo po bang dumami ang bangag sa Pilipinas? Sige nga. May dala sila para sa inyong lahat. Inutusan silang bumili ng suka. Nagdain taon silang sinamak. Sa gusto. Nagdala po sila og pinakurat. Kinsay gusto. Okay. Bagay na sa lechon Macau og pinakurat. Gaganina bitaw naglakaw ko dito. Kana ganing ay, sorry. Kanina, naglalakad ako doon. Yun bang nakabitay ng mga lechon Macau ba yan, no? Sa isip ko kanina. Sabi ko, kakain kaya muna ako. So sabi ko, ay hindi, picturean ko na lang muna. Andito sa aking cellphone yung roasted duck at yung roasted goose. Roasted goose. At, tikman ko nga yun. Balikan ko. Roasted goose at yung parang lechon Macau. Bagay sa suka. Ano pa ang bagay sa suka? May oras pa ba ako? Baka bigla na lang ako palisin dito. Ano pang bagay sa suka? Ang ating chorizo longganisa. Diba? Bulad. Chicharon. Mangga. Mangga at suka. Kinilaw. Bulad, galunggong. Yes. Diba? So, kaya tayo lahat nauutusan na bumili ng suka. Kasi lahat yan, lahat ng pagkaing masasarap, kailangan ng suka. Alam niyo, wala sa listahan ko yung speech na suka na yan. Actually, wala ko listahan ng speech ko dahil matagal ako kagabi nag-decide kung pupunta ako dito sa Thanksgiving. Kaya wala akong listahan ng speech. Pero yes, alam nyo,
Marami siguro sa inyo ang nautusan na bumili ng suka at mantika. Mantika, suka, ganyan. Noong kayo ay bata pa. Opo. Pero sa amin kasi, sa bahay namin, nag-grocery kasi ang nanay ko. So lahat yang mga gamit sa kusina, binibili na ng nanay ko. Nautusan lang ako lagi doon sa kanto, sa tindahan, bumili ng Coke. Ng Coke. Nagkamayaw, nagkagulo po mga tamay. Kasi yung Coke po kasi, may pinatutukuyan po yun eh. May pinatatamaan. Na, yung mama niya daw po, yung nanay niya, ay kumpleto na pag nag-grocery. Ang kulang na lang daw po mga kabayan, ay ang Coke. Nautosan daw po siya na bumili ng Coke. Ano po ba yung Coke? Yung po, ang issue sa Pangulo po yata. Ang Coke, droga, mga tamay. Mahilig sa droga o mahilig sa Coke yata. I'm sorry. Totoo yan. Hindi joke yan ha. Totoo yan. Alam nyo, di ba, tag 5 pesos lang ang Coke noon? 1980s? Or less pa nga ata siguro. 5 pesos. O, mga 4 pesos ang Coke noon. Tapos ang pera natin, yung papel na green na 5 pesos. Oo. Yan yun. Pero totoo yan ha. Hindi. Coca-Cola ha. Kasi kayo naman, pag sinabing Coke, tapos wala pang ano. Ayan ha, Coca-Cola, hindi yung iniisip ng mga kababayan natin sa Hong Kong na ibang Coke. Kaya napakahirap na po tanggalin niya mga kababayan. Yung issue po ng Coke ng binagoong ng Pilipinas, history na po ng bansa yan. History na po. Dahil yung kanyang ama po ay may history po ng pagiging diktador daw po. Di ba? Diktador. Ngayon naman po, ang history naman po ng anak ng junior ay ang mapakahilig daw po sa Coke. Sa Coke. Yan, history na po yan. Hindi na po mabubura yan. Kasaysayan na po yan. Yang issue na yan na hindi po kailanman tinutuldukan pa ng Commander-in-Chief. Ang issue po niya sa Coke, mga kababayan. History niya yan. Dadalin niya na po yan sa kanyang kaapu-apuhan, mga tambay. Kasi, dinala po kasi mula po sa kanya at sa kanyang mga anak, sa kaapu-apuhan po ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay yung pagiging diktador. Dala-dala na po yan. History na po. Di ba? Kaapu-apuhan. Hindi na po mabubura yan, mga kababayan. Wala pang 1.5, 2 liters. Litro lang yan. Litro lang yan nung kapanahunan natin. So, yun. So, saan na tayo? Sa pagpapasalamat. Papasalamat tayo sa PDP. Ating mga kandidato sa PDP. Aabot tayo dyan mamaya. And syempre, kailangan natin magpasalamat kay Pastor Apollo Kibuloy for his generosity. Alam nyo, bumisita ako sa kanya nung siya ay nasa hospital, sa Pasig Hospital. Sabi niya sa akin, kung hindi ako nakulong, kung hindi ako inoppress, pinahirapan, hindi ko maisip na tumakbo para tumulong sa mga nakakulong, sa mga pinapahirapan at sa na-oppress. Sabi niya, tama lang na ganito ang nangyari dahil naliwanagan ako at napaabot sa akin ang mensahe na kailangan kong tumakbo bilang senador para tumulong sa mga nahihirapan at pinapahirapan. Sabi din niya sa akin, sabi niya, ikaw, kahit ano man ang sabihin nila, sabihin man nila na kasalanan mo ang lahat ng ito, Inday Sara,
Sabihin man nila, kasalanan mo ito dahil hindi ka tumakbong Pangulo. Pero sabi niya, ayaw na. Pero sabi niya, makinig tayo kay Pastor Apollo Kibuloy. Dahil siya ang araw-araw nagbabasa ng Bible. Siya ang nakakaalam by heart kung Nakaka-proud po mga kabayan, no? Nakaka-proud po. Nakita niyo po talagang talagang nangyari po talaga na pati po ang Vice President. Di rin po niya in-expect na yung pagtakbo niya ng Vice President na sana ay siya na po ang tumakbong presidente. Di ba? Naghiyawan po ang ating mga kababayan sa Hong Kong. Di ba? Talagang isinisigaw po ang panghihinayang. May panghihinayang po kasi kaya ang sigaw po Duterte. Duterte po sana ang Pangulo. Hindi po sana nagkakaganito ang ating bansa. Lalo-lalo po sa issue ng isang damukal na pera ang issue. At syempre po isang damukal na pamumulitika. At may issue pa ng Coca-Cola o Coke at droga sa Commander-in-Chief. Hindi po sana natin dinaranas ngayon ang puro pangako lang po binigay ng mga politiko sa atin ng 3 taon. Nakakaano po. Ganun po talaga pagka parang lesson po yan At least nakita po ng mga Pilipino yung anong klase po silang tao, anong klase po silang lingkod bayan. Hindi po pala sila lingkod bayan. Promises lang po pala ang dala-dala nila. At syempre, may ibang intention po yata, mga kababayan. Magpayaman, makabawi, makabalik sa kapangyarihan, at maibalik ang sinasabi pong kayabanan di umano nila, mga kababayan. Yun lang po yata ang naging layunin sa atin ng mga ito. ano ang salita ng Diyos? Anong words of God? Sabi niya sa akin, sabi niya, ganitong nangyari sa buhay ko. Sabi niya, Inday Sara, ganyan din nangyari sa buhay mo dahil hindi pwede na ikaw ang mauna at sila ang sumunod. Dahil wala ng katapusan. Dapat sila ang mauna at ikaw ang sumunod. Tama po yun. May katwiran po doon si Kibuloy, si Pastor Kibuloy. Kasi kung nauna ang Vice President at tumakbong Vice President lang po ang BBM, patay na po tayo. Tigok na tayo mga bayan. Bakit? Sila na po ang magiging presidente at hindi na po tatakbo ang Pangulo, ang VP kung siya po ang naging presidente. May katwiran din po. Mga kabayan, sino pa ang magiging panlaban natin? Mga kabayan, at makukuha nilang puwersa dahil wala na pong tatakbo na BP. Meron siguro, hindi naman po pababayaan ng may kapal yan. Yan po sa paliwanag lang po ni Pastor Kibuloy. Pero yung ganyan po kasi sitwasyon, hindi naman po papayag yung nasa itaas na maghari po totally ang kasamaan po sa mundo, lalo-lalo po sa Pilipinas. Hindi naman po ipag-a-adjust siguro dahil nandiyan pa naman po si Mayor Baste, si Congressman Pulong na po pwede po nasusunod na maglilingkod po at mag-aayos ng ating bansa. Di po ba? Pagpatuloy po. Para matigil na at hindi na paulit-ulit ang kahirapan sa ating bayan. Kaya nung sinabi niya sa akin yon, hindi na masyadong masakit. Masakit pa rin sa akin pag nakakarinig ako ng kasalanan mo yan lahat, Inday Sara. Pero iniisip ko na lang, nako, sinabihan ako ni Pastor Kibuloy, you are there, you are where you are intended to be by God. Exactly where you are.
So yaan po, hindi pa, alam mo, hindi pa ako nangalahati sa pagpapasalamat ko ha, kaya bilis-bilisan natin. Hanggang anong oras ba ako pwede, sir? Go lang daw. Go. Ay, hindi kami pwede mag-abot ni PRD kay kasabo na pud ko aton. Kaya mo nang nagsayo ko, Tagalog din. Alam nyo, bakit ako nandito ng maaga? Gumising talaga ako ng maaga. Ang alarm ko, 6:30 a.m., 7 a.m., 7:30 a.m., 8 a.m. Apat yung alarm ko. Para hindi kami mag-abot ni President Rodrigo Duterte. Kasi pagagalitan na naman niya ako sa mga pangyayari. No, hindi naman siya nagagalit. Actually, mabait. Kumalma na si PRD nung medyo nagka-edad na siya. Mahal ko kayo. Magpapasalamat din ako. Thank you po ako. Kagabi po, merong mga kababayan natin na nasa hotel. Hotel. Kayo ba yun, ma'am? Opo. Maraming salamat sa pag-welcome ninyo sa amin doon sa hotel. Mahal ko kayo. Maraming salamat. Pero bakit, ma'am, wala kayong dala na roasted goose? I'm sorry, may dala kaming suka. Kayo, walang dalang roasted goose. Joke lang. Pero salamat Salamat sa pag-welcome ninyo sa amin doon. Sigurado ako na kahapon may kailangan din kayong gawin. Busy din yung oras ninyo. Pero pumunta kayo doon at winelcome nyo kami sa hotel. Maraming salamat sa inyo. Ang sunod ko po na pagpapasalamat ay personal po sa akin. Para sa inyong lahat, mga kababayan namin dito sa China, sa Hong Kong, sa Macau, dahil noong 2016 ay nagkita-kita din tayo dito para sa pagpapasalamat, tapang at malasakit at suporta sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Kaya papasalamat po ako dahil from 2016 hanggang 2025 ay nandyan pa rin kayo at nandito pa rin kayo para sa bayan. Maraming salamat. Sunod po ay personal pa rin ang pagpapasalamat ko sa inyong lahat, sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo para sa akin at sa boto ninyo noong nakaraang halalan noong 2020. At sa susunod na halalan sa 2020, joke lang. Joke. Sandali lang. Okay. Papunta na po ang suspension order. Nakita niyo po mga tamay, talagang paano po tatalunin po yan ng mga kalaban niya po sa 2028, ang Vice President. Sige nga, sino po tatalo? Kaya nga po,
Kaya nga po, minamadali po nila ma-impeach yan ang Vice President. Kasi para wala na silang balakid. Wala na silang problema sa 2028, mga kabayan. Wala na. Kaya po, wala po kasi silang kapag-pag-asa na manalo po bilang presidente sa 2028. Real talk po yun. Kaya po kailangan na po nila itong tanggalin. Pipilitin at sapilitan po nilang tatanggalin. Dahil sila po ang nag-akusa, sila rin po ang uhusga. Kaya po sibak masisibak po. Gamit po ang pera ng bayan, di umano. Dahil 1 trillion po ayon po sa kapatid ng Pangulong Marcos, na ang budget daw po dyan, di umano, ay 1 trillion sa pagpapasibak, pagpapatanggal sa Vice President. Dahil meron ng gustong maging Vice President, mga kabayan. Kaya po makikita niyo po, Hong Kong pa lang yan. Kababayan pa lang natin sa Hong Kong ang sinisigaw, Duterte. Paano pa yung nasa buong Pilipinas at sa buong mundo ng mga OFW? Sige nga. Ang napagkikita lang po natin sa kanila, yung dala-dala pong ayuda kaya dinudumog. Napakaraming ayuda, mga kabayan. Pero, ang mga Pilipino naman po, hindi naman po lahat tanga. Hindi po nasisilaw na ang Pilipino sa ayuda ngayon. Naghahanap na rin po ng performance yan, achievement. Di po ba? Sige. Sige. Maraming salamat sa suporta ninyo noong 2022. Thank you very much sa inyong lahat, mga kababayan. Alam nyo, una ko pong naramdaman na mukhang mananalo ako sa eleksyon dahil nakita ko ang overseas absentee voting results. Una siyang lumabas. So nakita ko na I think 98% lahat ng OFW votes ay para sa akin. Kaya doon ko naramdaman na parang baka siguro manalo ako. Kaya maraming salamat sa inyo. Ang susunod ko po na pagpapasalamat ay sa akin pa rin, para sa inyong lahat, sa suporta ninyo sa aking mga kasamahan, sa aming trabaho, sa programa at proyekto ng Office of the Vice President. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil kayo lang po ang sumusuporta sa OVP, ang buong gobyerno po ay iniwanan na po ang OVP. Maraming salamat. Yung satellite offices po namin sa iba't ibang lugar ay naningkamot. Ano sabihin naningkamot? Nagsisikap. Yung satellite offices po namin ay nagsisikap na mahanap yung mga geographically isolated and disadvantaged areas at hindi lang nakatuon sa National Capital Region. Kaya salamat po sa suporta ninyo sa Office of the Vice President. Ang susunod po na pagpapasalamat ko ay ang mahal ko kayo. Kaya po hindi ako hindi ko maiwanan ang aking katayuan, tama ba, posisyon, dahil sa inyong lahat. Ang sunod na pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Napakalaki po ng utang na loob namin sa inyong lahat.
kaayo ang amo ang utang nga kabubuton kaninyong tanan mga kaigsuonan namo. Sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makaserbisyo o makapagtrabaho sa ating pamahalaan. Sa oportunidad na ginahatag ninyo kanamo nga makasilbi sa ato ang nasud. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yan po mga kabayan, napakahaba pa po. Pwede po natin panoorin po yan. Naka-upload po sa SMNI, sa YouTube, mga tambay. Nakaka-proud po mga tambay. Nakaka-proud po ang mga Duterte, lalong-lalo po ang Vice President at dating Pangulong Duterte. Talagang nakita nyo po yung serbisyo nila sa tao. At talagang napakahirap po nilang buwagin at pabagsakin dahil taong bayan na po. Taong bayan na po ang nagsasaysay kung gaano po sila gusto dahil nga po nakita sa trabaho po nila. Nakita nyo po, ano po sabi ng Vice President? Tayo na lang pong mga taong bayan at ang opisina ng Vice President ang hindi po iniiwanan ng Vice President. Iniwanan na po ng buong gobyerno ang opisina ng Vice President. Siyempre kasama na dyan ang institusyon ng Senado at Kamara. Iniwanan na po. Ganyan po katindi ang politika po na ginawa nilang pamumulitika sa Vice President. Dahil po sa kapangyarihan. Kapangyarihan po, nung makabalik po sila, ay talagang ayaw na po nilang mawala ito. Samantalang, kaya nga po nag-tandem yan. Diba? Kaya nga po nagkaroon ng unity team yan. Dahil nga po, pagkatapos po ng termino ng Pangulong Marcos, ay ang Vice President na po talaga ang mauupong presidente. Yan po ang unity team. Pero ano po ginawa ng unity team, mga tambay? Unang taon pa lang, tinamnan na nila ng issue para mapabagsak ito. Saan po dinala ang issue? Sa confidential fund. Confidential fund. Yung confidential fund na 125 million. Nahirap na hirap. Pati ang COA, wala naman po sinasabi ang COA na magnanakaw at kinurap ng Vice President ang kanyang pondo, ang kanyang confidential fund. Puro doon po nakatutok ang buong puwersa ng gobyerno sa Vice President. Tama po ang Vice President. Di ba? Pero doon po sa natutuklasan po ng mga Pilipino na isang damukal po na korupsyon na nangyari na o mangyayari pa. Di umano ay napakarami. Gold, 129 billion. Gold pa lang. Di ba? Sinamahan pa ng PhilHealth, 89.9 billion issue. Puro issue po ito ng pera. Maharlika Investment Fund, 250 billion. GSIS, 62.5 billion. SSS, 62.5 billion. Land Bank, 62.5 billion. PDIC, 117 billion. Tapos confidential dahil dinadala nila sa confidential ng Vice President na 125 million. Ang confidential po ng Pangulo ay hindi bababa sa 4.5 billion sa loob lamang ng isang taon. At ang issue po, issue rin ng flood control, hindi bababa sa 500 billion. At syempre po, nakapag-loan pa tayo dito po sa ginawa pong for health system in rural area na 28.7 billion. At syempre po, yung issue sa loto, di ba? At napakarami pa pong issue. Lalo-lalo po ang issue po, pera natin sa 2025 national budget, mga kababayan, na napakaraming blanco na nasingitan daw po ng 241 billion. Mga kababayan, puro pera po. Kaya po talagang nagpapasalamat po tayo sa Vice President kasi hindi po niya binitawan, hindi po siya gumive up dito po sa kanyang posisyon. Kasi kung siya po ay bumigay na at talagang nag-step down na po bilang Vice President, patay na po. Sino pa po? Sino pa po ang kokontra at lalaban po sa korupsyon sa ating bansa? Sino pa? Wala na. Unlimited na po talagang mangyayari. Ang kapangyarihan ay talagang hindi mo na mabubuwag ang mga yan. Dahil planado na po yata nila yan . Planado na nila ang gagawin po nila sa ating bansa. Hahawakan po nila ang bansa, kapangyarihan, pera, at may bonus pang mga droga. Ayon yan sa Vice President. Kaya po, proud na proud po si Kamanong, lalo-lalo po sa kababayan natin sa Hong Kong, sa buong OFW natin.
kasama po ang mga kalapit na bansa katulad ng Japan, at syempre po sa puwersa po ng mga kababayan natin sa China, Macau, ay nagtipon-tipon din po dyan. At syempre po yung mga kababayan nating mga nasa Pilipinas ay bumiyahe pa dyan. At syempre po natutuwa po tayo para kay Kingston 1, 2, 3 dahil nasa Hong Kong po ang Team Duterte, mga kababayan, ang Team Suka, mga kababayan. Kaya po, kung hindi po magkakaroon po ng malawakang dayan, mga kababayan, kung hindi po magkakaroon ng malawakang dayan, mahirap pong talunin ang Team Suka. Mahirap pong talunin ang Team Suka. Taong bayan po kasi ang nagsasaysay. Napaka-organic. Wala po itong suhol, walang ayuda. Talagang nakita po, ang dala-dala lang po ng Vice President, yung kanyang trabaho, yung malinis na paglilingkod sa atin. Yung po ang dala niya. Hindi po ayuda, hindi nanunuhol. Para lang po masabi po na napakarami pong nagpupunta sa rally, katulad po nitong Thanksgiving. Wala pong ganun. Kaya talagang nakikita po natin ang mga Duterte, ang kanilang dala-dala sa mga Pilipino, yung performance ng trabaho nila na tatak Duterte. Nakita po natin yan sa Vice President. Di ba? Siya lang po ang kauna-unahang Vice President sa bansa. History na nakapaglagay po ng mga offices, satellite offices po ng Office of the Vice President sa buong bansa. Kaya nga lang po, kinitil po ng buong gobyerno ang Vice President at syempre po ang kanyang pondo ay kinitil. Kaya po mga kababayan, tama po ang ginawa ng Vice President at syempre po dadalhin po natin sa rurok ng tagumpay ang Vice President. Siya po ang kailangan ng bansa. Siya po ang kailangan sa pagbabago na nasimulan na po ng kanyang ama na hindi po ginawa ng binagoong ang Pilipinas. Kailangan po makabalik ang isang Duterte para po mawakasan ang ginagawa po nila. Nagkaisa na po kasi sila. Nagsama-sama na po kasi ang mga oligarko, ba? Komunista, ba? Mga drug lord yata, mga smuggler, mga kriminal, buhay na naman, pati mga addictus, di ba? Ang mga dilaw, ang mga liberal, ang mga pink, ang mga pula, nakita po natin, magkakaisa na po yata sila ng layunin sa ating bansa. Puro pakinabang sa ating kaperahan, mga kababayan. Kaya po, maging matalino po tayo, mga kababayan. Baon na po tayo sa utang din. Ang utang po natin na wala po tayong nakita na pagbabago at malalaking proyekto sa ating bansa na katulad ng Build ni dating Pangulong Duterte ay tumatangginting na po na 16.31 trillion na po ang utang ng bansa na wala pong progresibo ng 3 taon. Tinatangay lang po ang proyekto nila ng baha, mga kababayan, ng bagyo ang kanilang proyekto. Yung isang tulay nga, bumagsak pa, mga kababayan. Sila ang nag-opening, sila ang nagpatibay, ginastosan ng daan-daang bilyon, gumuho ang sisi, sa mga Duterte pa rin ang sisi, mga kababayan. Kaya nga sinasabi ng mga kababayan natin, pag magaganda ang proyekto, na wala naman tayo nakikita, sa kanila. Pag masama raw, sa mga Duterte, wala naman silang magagandang proyekto. Yun ang tanong natin dun mga kababayan. Kaya po mga kababayan, pasensya naman po, napahaba po. At napakahaba pa po nito, mga kababayan. Abangan nyo rin po yung salita po at sasabihin po na pahayag po ng ating dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Isusunod po ni Kamanong pagkatapos po nito. Maraming salamat po. Ingatan nawa po, mga kababayan. Team Duterte, Team Suka, mga kababayan, para po sa pagbabago ng Pilipinas, mga kababayan. Maraming salamat po. Ingatan nawa po. Siyempre po. At siyempre po, sana gusto po ng Tambayang Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. Muli po si Katambay Manong. Ingatan nawa po, mga tambay. Paalam. Bye-bye.